King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1184. Ang kapangyarihan ng layunin. Ikaw. Isang nakamamatay ng ngiti ang ipinakita ni Hao Qing. Ano iyon, Hao Qing? Sa gilid, isang rank 4 true god mula sa Skywater Yao race ang nagtanong. Bagamat si Hao Qing ay mayabang at mayabang, siya ay malakas at may malakas na background, kaya mataas ang katayuan niya sa Skywater Yao race. Sa sandaling ito, nagsimulang umungol si Hao Qing sa pagtawa. Ang isang tao ay maaaring makaramdam ng pagpatay ng layunin mula sa pagtawa na ito. Nandito na ang taong nanakit sa akin kanina. Sabi ni Hao Qing sa mahinang boses. Alam ng ilan sa mga miyembro ng Skywater Yao race na may nakasakit kay Hao Qing, ngunit hindi niya sinabi kung paano siya nasaktan. Sino ang nanakit kay Hao Qing? Dapat itong Golden Armed Race o Quasi-God Jianfang. Ang Skywater Yao race at ang mga eksperto ng kabilang grupo ay lubhang mausisa. Ikaw, lumabas ka. Tumingin si Hao Qing kay Zhao Fang at itinuro gamit ang kanyang daliri. Noon, pinatay ni Zhao Fang ang iba pang miyembro ng Skywater Yao race at muntik na rin siyang patayin. Pagkatapos makatakas, agad na nakipag-ugnayan si Hao Qing sa Skywater Yao race at naghanda na hanapin si Zhao Fang pagkatapos ng Phoenix Nest. Hindi niya inaasahan na si Zhao Fang ay nasa Phoenix Forest din. Ito ay nagligtas sa kanya ng maraming oras at pagsisikap. Ngayon, puputulan niya si Zhao Fang sa 10,000 piraso. Matapos ituro ni Hao Qing, lahat mula sa tatlong grupo ay agad na lumingon kay Zhao Fang. Hindi nila akalain na ang taong nanakit kay Hao Qing ay isang peak Mystic Light Realm. Young Sir Hao Qing, hindi na kailangang ulit-ulitin pa ang nangyari, di ba? Noon, hindi ko alam na galing ka sa Skywater Yao race o kung hindi ay tiyak na hindi kita hahabulin at tangkaing patayin ka. Nagkunwari si Zhao Fang na bahagyang natakot siya. Ano? Ang taong ito ay minsang humabol at sinubukang patayin si Hao Qing. Paano ito posible? Laking gulat ng marami sa mga tao mula sa tatlong grupo. Bukod sa katapangan nito, paano hahabulin ni Zhao Fang at subukang patayin si Hao Qing kahit na gusto niya, dahil sa kanyang lakas. Si Hao Qing, na nakakaramdam ng superior sa sandaling ito, ay lubos ding natulala. Akala niya ay luluhod si Zhao Fang at hihingi ng tawad sa sitwasyong ito sa buhay at kamatayan, ngunit sa halip, sinabi niya sa lahat ang nangyari at tinapakan ang kanyang mukha. Nililigawan mo si kamatayan. Nanlamig ang mga mata ni Hao Qing habang sinusugod niya si Zhao Fang. Maraming tao mula sa Skywater Yao race ang naroroon, at may isa pang grupo dito, kaya ang Sky Haze race ay hindi manggahas na lumaban para kay Zhao Fang. Kung kumilos ang nakaasol na elder na nasa tabi ni Zhao Fang, pipigilan siya ng True Gods ng Skywater Yao race. Sa pagkakataong ito, papatayin ni Hao Qing si Zhao Fang sa harap ng lahat at mabawi ang mukha na nawala sa kanya. Hao Qing, kaibigan ko si Brother Zhao. Sa sandaling ito, nagsalita si Yuhen gamit ang mahinang boses. Ang rank 4 True God mula sa Skywater Yao race ay malamig na kumalma, at isang nakakatakot na pressure ang dumurog sa Golden Armed Race trio. Pakiramdam nila ay nasa gitna sila ng rumaragasang alon at maaaring lumunin anumang oras. Sa rank 4 True God ng Skywater Yao race bilang pinuno, ang tatlong grupo ay nagkasundo na kanilang ayusin ang lahat pagkatapos patayin ni Hao Qing si Zhao Fang. Siyempre, napilitan dito ang grupo mula sa Sky Haze race. Weng. Isang pares ng gininto ang pakpak ang nabuo sa likod ni Zhao Fang habang siya ay bumaril sa kalangitan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Napakaraming super expert ng Skywater Yao race na naroroon, kaya hindi magagamit ni Zhao Fang ang marami sa kanyang mga nakatagong card kung hindi ay magnanakaw ang mga ekspertong naroon sa kanyang mga kayamanan. Hindi rin siya tatanggap ng anumang tulong mula sa sinuman. Ikaw lang ba ang marunong tumakbo? Nagpakita si Hao Qing ng uhaw sa dugo ng ngiti habang ipinapaikot niya ang mga batas ng tubig at hangin at mabilis na lumapit kay Zhao Fang. Water Slaughtering Screen. Ikanaway ni Hao Qing ang kanyang kamay, at gumalaw ang hangin sa itaas ni Zhao Fang. Ang malalim na batas ng tubig at hangin ay nabuo sa isang higanteng whirlpool na sumisipsip sa lahat. Naramdaman ni Zhao Fang na gumagalaw ang kanyang katawan patungo sa whirlpool na ito,
at ang kanyang paggamit ng mga batas ay pinaghigpitan din. Whoosh! Ikinumpas ni Hao Qing ang kanyang kaliwang kamay, at isang higanteng talam ng tubig at hangin ang hamampas kay Zhao Fang. Ang kapangyarihan nito ay humipo sa kalangitan, at ito ay hindi mapigilan. Si Hao Qing ay talagang karapat-dapat na maging anak ng Heaven of Sky Water Yao race. Ang kanyang karunungan sa mga batas ng hangin at tubig ay umabot sa napakataas na antas. Malapit na niyang maabot ang level 1 intent. Ang nakaitim na elder ay tumingin kay Hao Qing na may mga mata na parang makamandag na alakdan. Isang antas na layunin ng hangin at tubig. Nanginginig ang puso ng maraming eksperto na naroroon. Bukod sa katotohanan na ang mga True God ay may divine power, naroon din ang kanilang kapangyarihan ng layunin. Ang mga divine weapon ay hindi naglalaman ng anumang elemento, ngunit kung pinagsama sa layunan ng apoy, maaari silang makakuha ng mas mapanirang kapangyarihan kaysa sa kung sila ay pinagsama sa layunin ng kahoy. Kapag pinagsama sa layunin ng kalawakan, ang divine power ay maaaring sumanib sa kalawakan. Ang divine power ay maaaring maging mas malakas at mas malakas hanggat ito ay pino, ngunit ang layunin ay nangangailangan ng talento at pag-unawa. Karamihan sa mga True God ay karaniwang may malakas na divine power ngunit mababa ang pangunawa, ibig sabihin ay mahina ang kanilang kabuuang lakas. Halimbawa, ang divine power ng nakaasol na elder na inalipin ni Zhao Fang ay naglalaman ng layunin ng kidlat, ngunit ang kanyang layunin ng kidlat ay level 1 lamang. Kung ang kanyang intent of lightning ay umabot sa level 3, malamang na makakalaban niya ang rank 4 True Gods. Isang antas na layunin ng hangin at tubig. Tumigil sandali si Zhao Fang. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng mga antas tungkol sa layunin, ngunit pagkatapos suriing mabuti, ang layunin ng tubig at hangin ni Hao Qing ay talagang napakalakas kung hindi ay nagawang patayin siya ni Zhao Fang sa huling pagkakataon. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Zhao Fang ang Lightning Fire Obliteration at itinulak ang isang nagliliyab na gintong palad. Boom! Weng! Ang dalawang kapangyarihan ay sumabog pagkatapos mag-interact ng ilang sandali, at isang pag-alon ng tubig at hangin ang umahan patungo kay Zhao Fang. Ang malakas na layunin ng hangin at tubig na ito ay napakalakas kapag pinagsama sa divine power. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Ang kapangyarihan ng kanyang Lightning Fire Obliteration ay maihahambing lamang sa pangunahing divine power sa simula. Kung ikukumpara doon, pagkatapos pagsamahin ang layunin ng hangin at tubig sa kanyang divine power, ang divine power ni Hao Qing ay mas malakas. Napakatalino ni Hao Qing. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang pinakamalakas na kababalaghan ng Sky Water Yao race. Mukhang ang Sky Water Yao race ay magkakaroon ng isa pang titulo sa gulong zone Quasi-God Prodigy Ranking Board. Marami sa mga eksperto sa dalawang grupo na nakaharap sa Sky Haze race ay masayang nanood sa labanang ito. Ang Quasi-God Prodigy Ranking Board ay nagtala lamang ng nangungunang 20 Quasi-God sa isang zone. Ang mga maaaring may tala dito ay magiging hindi bababa sa rank 6 True Gods sa hinaharap. Lahat ng Quasi-God sa gulong zone ay naglalayon para sa Quasi-God Prodigy Ranking Board. Siyempre, ang mga taong ito ay casual na pinag-uusapan ito. Magiging napakahirap para kay Hao Qing na aktwal na makapasok sa gulong zone Quasi-God Prodigy Ranking Board. Ang pagkakasala sa akin noon ay nangangahulugan na ito na ang iyong huling resulta. Maghanda ka na lang para mamatay. Nakaramdam ng kasiyahan si Hao Qing nang marinig niyang tinatalakay siya ng mga dalubhasa sa True God. Water Slaughtering Screen. Tatlong higanteng whirlpool ng hangin at tubig ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang. Ang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ay tila nilalamon ang lahat. Huwag kang maangas. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang habang nakalok ang kaliwang mata niya kay Hao Qing. Ding! Ding! Isang mahabang itim na espada ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Ito ay ang anyong espada na Ancient God Seal. Boom! Whoosh! Naglaslas si Zhao Fang, nagpakawala ng nakakatakot na dark golden sword blade matapos ay circulate ang Lightning Fire Obliteration. Sa tingin mo ikaw lang ang may divine weapon. Naglabas din si Hao Qing ng isang divine weapon. Bukod sa divine power at sa kapangyarihan ng layunin, ang mga divine weapon ay isa pang mahalagang kasangkapan.
Ang kapangyarihan ng mga pag-atake ay magiging mas malakas kapag ini-channel ang divine power at layunin sa pamamagitan ng isang divine weapon. Spatial movement. Isang ripple ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng nang ailabas ni Hao Qing ang kanyang divine weapon, at isang spatial ripple ang lumitaw sa loob ng katawan ni Hao Qing. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Hao Qing. Si Zhao Feng ay dalubhasa rin sa mga batas ng kalawakan. Boom! Isang itim na liwanag ang tumama sa kanyang dibdib nang lumitaw ang figure ng maliit na pasang magnanakaw sa hangin. Junior, huwag mong isipin na saktan si Hao Qing. Ang rank 4 True God expert mula sa Skywater Yao race ay nanunood ng laban sa malayo na may ngiti, ngunit bigla siyang umungol sa galit. Shua! Kinuha ng maliit na pasang magnanakaw ang maitim na pilak na Dragon Snake Whip necklace at ibinalot ito sa Hao Qing. Kalokohan. Kahit na ang puso ni Hao Qing ay nasugatan ng husto mula sa pag-atake, hindi ito sapat para patayin siya. Weng. Ho. Ang pag-agos ng nakakatakot na layunin ng tubig at hangin ay gumalaw sa mga iniisip ni Hao Qing, na umaakay patungo sa maliit na pasang magnanakaw. Hige ka lang ng masunurin. Malamig na sumimangot si Zhao Feng habang ang kanyang kaliwang mata ay naglabas ng nakakatakot na eye bloodline technique, ang Tribulation Lightning Eye Flame. Boom! Isang bola ng mapang wasak na kidlat ang sumabog sa kaluluwa ni Hao Qing. Arg! Ang mga pagdagsa ng sakit ay agad na nabasag ang kanyang isip, at ang kalapit na layunin ng hangin at tubig ay gumuho. Boom! 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 Isang surge ng mapang wasak na wind lightning ang gumalaw ng hilahin ni Zhao Feng si Hao Qing at ang maliit na pas ang magnanakaw sa kanyang little world of wind lightning. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, dumating ang 4 na tao mula sa Skywater Yao race. Binubuo sila ng isang rank 4 True God at 3 rank 3 True Gods. Kung maglakas loob kang gumawa ng isa pang hakbang, papasabog ko ang aking little world. Agad na umungol si Zhao Feng. Lumitaw ang isang screen ng wind lightning at naaninag ang mga larawan ni Hao Qing at ng maliit na pas ang magnanakaw. Agad na humanta sa paggalaw ang grupo ng Skywater Yao race. Junior, bitawan mo si Hao Qing at ang Skywater Yao race ay hahayaan kang mabuhay. Agad na sumigaw ang rank 4 True God mula sa Skywater Yao race. Noong una ay hindi sila natakot sa pagbabante ni Zhao Feng sa kanila kasama si Hao Qing dahil napakahirap para sa kanya na patayin kaagad si Hao Qing, ngunit ngayon, si Zhao Feng ay may Hao Qing sa kanyang little world of wind lightning. Kung sisabog ang little world, tiyak na sapat na ang puwersa para patayin si Hao Qing. Sagipin mo ako. Humingi ng tulong si Hao Qing mula sa loob ng little world of wind lightning. Bam! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umupo sa Hao Qing at naglabas ng pala, na ginamit nitong malakas na hinampas ang ulo ni Hao Qing. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo kapag pinalaya ko si Hao Qing? Malamig na tumawa si Zhao Feng. Ang Skywater Yao race ay tinatrato siyang parang tanga. Kung maglakas loob kang patayin si Hao Qing, hindi ka bibitawan ng Skywater Yao race. Malamig na sabi ng rank 4 True God. Ang ninuno ni Hao Qing ay isang elder ng Skywater Yao race, kaya kailangan nila si Hao Qing para manatiling buhay. Huwag mo akong sundan. Bitawan ko si Hao Qing pagkatapos kong umatras 200,000 milya ang layo. Si Zhao Feng ay may kalmadong ekspresyon habang ang mga pakpak sa kanyang likod ay naglabas ng maningning na kislap ng liwanag na nagpapahintulot sa kanyang figure na mawala sa isang iglap. Patay na tahimik ang 3 grupo. Ilang sandali lang ang nakalipas, pinupuri nila si Hao Qing at binabati ang Skywater Yao race, ngunit sa susunod na sandali, si Hao Qing ay nakuha ni Zhao Feng. Kung hindi dahil sa napakaraming eksperto sa Skywater Yao race ang narito, malamang ay napatay na ni Zhao Feng si Hao Qing. Tuwang-tuwa ang grupong Sky Haze race. Matapos ang kaguluhan ni Zhao Feng, ang iba pang 2 grupo ay hindi na makikipagtulungan laban sa kanila. Aalis na ngayon ang Golden Armed race. Nakangiting sabi ni Yuhen. Whoosh! Umalis ang trio ng Golden Armed race at ang nakaasol na elder. Maghintay ka rito. Kapag ang brat na iyon ay umatras ng 200,000 milya ang layo, susugurin namin siya kaagad. Malamig na sabi ng rank 4 True God mula sa Skywater Yao race.
Naramdaman niya ang magaspang na lokasyon ni Hao Qing sa pamamagitan ng token sa kanyang kamay. Kapag ang distansya ay higit sa 200 milya ang layo, sila ay magsisimulang kumilos. King of Gods, Kabanata 1185. Godzillang Race. Isang magandang figure ang biglang lumitaw sa kailaliman ng Phoenix Forest. Nakasuot siya ng mahabang asol at purple na damit, at ang kanyang kagandahan ay maaaring hindi makahinga ng maayos. Ang taong ito ay medyo malakas. Sa totoo lang hindi siya pinatay ng mga taong iyon. Hindi rin simple ang pas ang iyon. Ngumiti si Little Ling. Isa siyang phoenix-tailed bird at kasalukuyang nasa anyo ng tao upang bawiin ang mga balahibo ng buntot ng ninuno ng kanyang lahi. Kung si Zhao Feng ay pinatay ng Skywater Yao race, kung gayon ang mga balahibo ng buntot ng kanilang ninuno ay mahuhulog sa kanilang mga kamay. Hindi siya maglalakas loob na subukang bawiin sila mula sa ganoong grupo ng mag-isa, kaya umaasa si Little Ling na mabubuhay pa si Zhao Feng. Sa ganoong paraan, siya mismo ang papatay sa kanya. Shua! Ang Little Ling ay naging asol at lilang apoy na umalis sa kabilang direksyon. Halos 200,000 milya na ngayon. Nakahinga si Zhao Feng. Ang kanyang Lightning Radiance Spatial Flash ay maaaring lumipat ng 50,000 milya sa pinakamaraming Ancient Dream Realm, kaya maaari talaga siyang makatakas ng dagdag na 50,000 milya. Naniniwala siya na napakahirap para sa kalabang partido na mahanap siya pagkatapos na may 250,000 milya ang pagitan nila. Higit pa rito, napakalayo ng nakikita ng mga mata ni Zhao Feng, at kung may makita siyang humahabol sa kanya, maaari niyang gamitin ang Misty Spatial World para makatakas. Zhao Feng, bitawan mo ako. Dumagundong si Hao Qing sa Little World of Wind and Lightning. Bam! Ang pala ng maliit na magnanakaw na pusa ay tumama sa kanyang ulo, na naging sanhi ng pag-ikot ng ulo ni Hao Qing. Ngayon lumayas ka na, pinalabas ni Zhao Feng si Hao Qing. Bagamat talagang gusto niyang patayin si Hao Qing, nangako siya na hahayaan niya si Hao Qing pagkatapos lumipat ng 200,000 milya ang layo. Gagawin niya ang kanyang ipinangako, ngunit kung muli niyang makilala ang taong ito, tiyak na hindi niya ito mapapatawad. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, lumitaw ang Golden Armed Ray sa hindi kalayuan. Zhao Feng, tumakbo ka. Agad na sumigaw si Yu Hen sa gulat. Tumakbo. Tumigil sandali ang ekspresyon ni Zhao Feng. Siyempre tatakbo siya. Kailangan bang maging nagmamadali? Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman ni Zhao Feng ang isang sensasyon ng panganib sa buhay at kamatayan. Weng! Umikot ang hangin sa paligid ni Zhao Feng, at may lumitaw na figure sa tabi niya sa pamamagitan ng spatial disturbance. Boom! Ang mga balahibo sa katawan ni Zhao Feng ay tumayo sa dulo, at ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod ay kumikislap habang siya ay nag-teleport palayo. Boom! 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 Agad na lumipat si Zhao Feng ng ilang dosenang libong milya ang layo. Ham! Malamig na sumangot ang matanda habang sinulyapan ang Golden Armed Race Trio. Mabilis na patayin si Zhao Feng. Nagpakita si Hao Qing ng isang nakamamatay na ekspresyon. Minamaliit ni Zhao Feng ang mga eksperto sa True God. Ang rank 4 True God na ito mula sa Skywater Yao race, bukod sa tubig at hangin, ay dalubhasa din sa mga batas ng kalawakan. Maaari siyang lumipat kahit saan sa loob ng 10,000 milya gamit lamang ang spatial teleportation. Gayunpaman, ang spatial teleportation ay hindi maaaring gamitin ng tuloy-tuloy, kaya hindi na ito ginamit muli ng matanda. Pagkatapos ng lahat, ang intent of space ng True God na ito ay umabot lamang sa level 2. Whoosh! Ang rank 4 True God na ito ay nagpakawala ng layunin ng hangin at tubig, na naging isang bolt ng liwanag na humabol kay Zhao Feng. Kalokohan, ano ang teknik na ito? Bumuhos ang malamig na pawis mula sa noo ni Zhao Feng habang nagsimulang manginig ang kanyang puso. Sa sandaling ito, pinapaikot niya ang kanyang Lightning Fire Obliteration sa maximum, ngunit ang True God ay humahabol pa rin. Bagamat ang bilis ni Zhao Feng sa Ancient Dream Realm ay mas mabilis kaysa sa labas ng mundo, itong rank 4 True God ay dalubhasa din sa bilis. Isang invisible intent of space ang nakapalibot kay Zhao Feng, na humahadlang sa kanya sa paggamit ng anumang kakaibang pamamaraan. Master, sinabi ng Golden Armed Race na,
kung tatakas ka sa Forest of Death, doon ka nila makikita. Sa sandaling ito, narinig ni Zhao Fang ang boses ng nakaasol na matanda. Ang bahagi ng kanyang kamalayan ay nagsimulang tumingin sa impormasyon tungkol sa Forest of Death. Ang lugar na ito ay isang tigang na lupain ng kamatayan, at ito ay malapit sa Phoenix Forest. Gaano man kalakas ang isang True God, malamang namamatay sila kapag pumasok sila. Gayunpaman, kung siya ay nahuli ng rank 4 True God na ito, nangangahulugan ito ng tiyak na kamatayan. Bukod dito, gusto rin ni Zhao Fang na makita ang tunay na layunin ng Golden Armed Race. Boom! Isang kidlat ang kumikidlat, at nagbago ng direksyon si Zhao Fang. Siya ngayon ay patungo sa Forest of Death. Junior, mamatay ka. Isang nakakabinging dagandong ang umalangaw-ngaw sa likod ni Zhao Fang. Siya, isang rank 4 True God, ay gumamit ng teleportation technique at hindi pa rin nakahabol kay Zhao Fang. Dahil dito, nawalan siya ng mukha, ngunit sa ngayon, napakalapit niya kay Zhao Fang. Water Slaughtering Screen. Ang rank 4 True God na ito ay nagwagayway ng kanyang kamay, at isang higanteng whirlpool ng hangin at tubig ang lumitaw sa itaas ni Zhao Fang. Ang isang nakakatakot na puwersa ng paghila ay tila nilalamon ang lahat. Ito ba ang kombinasyon ng malalim na layunin at divine power? Nagulat si Zhao Fang. Sa sandaling ito, hinihila siya ng puyo ng hangin at tubig. Siya ay ganap na hindi nakayanan ang Lightning Radiance Spatial Flash. Ang kapangyarihan ng isang rank 4 True God na gumagamit ng Water Slaughtering Screen ay ilang beses na mas malakas kaysa noong ginamit ito ni Hao Qing. Mamatay. Ang rank 4 True God na ito ay nagpakita kay Zhao Fang. Sa puntong ito ng oras, si Zhao Fang ay nakatali sa kanyang kapangyarihan at hindi nakatakas. Gayunpaman, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay biglang naglabas ng nakakatakot na whirlpool ng hangin at tubig din, na direktang bumaba sa rank 4 True God na ito. Ang dalawang puwersa ng pagsipsip ng parehong higanteng whirlpool ay agad na kinansela ang isa't isa. Boom! 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 Ginamit ni Zhao Fang ang Lightning Radiance Spatial Flash at lumipad patungo sa madilim na maulap na kagubatan sa di kalayuan. Ginamit niya ang God Eye Duplication at nagawa niyang mahuli ang isang rank 4 True God na hindi nakabantay. Arg! Ipaparamdam ko sa iyo na patay ka na. Ang rank 4 True God ay umungol, at ang mga layunin ng hangin, tubig, at kalawakan sa langit at lupa ay yumanig. Natigilan ang mga kalapit na eksperto at agad na nagkalat. Spatial Teleportation. Ang rank 4 True God ng Skywater Yao Race ay gumamit ng Intent of Space at nawala sa ere. Darating siya. Agad na naramdaman ni Zhao Fang na naging magulo ang hangin sa paligid niya, ngunit sa parehong oras, narating niya ang hangganan ng Forest of Death. Bam! Boom! Boom! Si Zhao Fang ay naging isang kidlat at dumiretso sa Forest of Death. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang figure kung saan nakatayo lang si Zhao Fang. Ang Forest of Death. Nagsalubong ang kilay ng rank 4 True God. Hindi niya maintindihan kung bakit pupunta rito si Zhao Fang. Ang Forest of Death ay puno ng panganib, at karamihan sa mga tao ay mamamatay. Kahit siya ay hindi naglakas loob na pumasok. Sa sandaling pumasok si Zhao Fang sa Forest of Death, naramdaman niya ang walang limitasyong death intent. Ho! Isang makapal na hangin ng kamatayan ang pumasok sa katawan ni Zhao Fang at sinimulang paksin siya. Nakakatakot na hangin ng kamatayan. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Pakiramdam niya ay inaalis na ang puwersa ng buhay sa kanyang katawan. Kung patuloy siyang mananatili rito, mamamatay siya kaagad. Master, huwag gumamit ng anumang kapangyarihan. Ang boses ng matanda na nakasuot ng Asher ay tumunog sa isipan ni Zhao Fang. Agad na ginawa ni Zhao Fang ang sinabi at itinigil ang paggamit ng lahat ng kanyang layunin, Wind Lightning Sacred Power, at ang kakayahan ng kanyang God Eye. Pagkatapos ay tumigil ang Intent of Death sa pagguho sa katawan ni Zhao Fang. Anong kakaibang lugar? Ang isa ay ayos lang kung hindi sila gagamit ng anumang kapangyarihan. Si Zhao Fang ay nakaramdam ng labis na pagkamausisa at naguguluhan. Kung ang isang tao ay hindi maaaring gumamit ng anumang kapangyarihan, kung sila ay nakatagpo ng anumang panganib, ito ay mangangahulugan ng kamatayan. Inilibot ng mga mata ni Zhao Fang ang kanyang paligid. Bukod sa mga kalbong puno, burol,
at bato, wala nang iba. Lahat ng nasa malayo ay napuno ng itim na ambon. Nanatili si Zhao Fang dito at hinintay na dumating ang Golden Armed Race Trio. Kung hindi, ginamit na lang niya ang Misty Spatial World para umalis na. Boom! 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 Isang dumadagandong na tunog ang dumagundong kay Zhao Fang, at isang malaking itim na figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang higanteng earth metal bear, ngunit napaliligiran ito ng hangin ng kamatayan. Ang mga mata nito ay itim, na parang nawalan ng malay, at agad nitong inatake si Zhao Fang. Nililigawan mo si kamatayan. Tumalon si Zhao Fang at sumuntok nang walang sinabi pa. Nilinang niya ang Golden Cone Sacred Lightning Body, kaya kahit na hindi siya aktibong gumamit ng anumang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng kanyang katawan lamang ay nakakatakot. Boom! Bam! Ang Earth Metal Bear na ito ay isang demigod lamang, kaya pinalipad ito ni Zhao Fang. Teng! Tumalon si Zhao Fang sa hangin at sumuntok pababa. Matapos patayin ang Earth Metal Bear, pumunta si Zhao Fang sa gilid ng Forest of Death at umupo. Ang tatlo mula sa Golden Armed Race at ang nakaasol na Elder ay lumitaw malapit kay Zhao Fang pagkatapos. May dahilan ba kung bakit gusto akong makita ni Brother Yu? Tanong ni Zhao Fang. Hindi niya masyadong inisip iyon nang unang lumapit sa kanya ang Golden Armed Race Trio, ngunit masyado silang pala kaibigan kay Zhao Fang habang nasa daan, kaya nag-iingat siya. Higit pa rito, alam ng tatlo na sinaktan ni Zhao Fang si Hao Qing at itinuro pa rin siya sa Phoenix Forest. Dahil dito, lalo pang naghinala si Zhao Fang. Iniisip kong interesado si Brother Zhao sa Forest of Death. Isang ngiti ang ipinakita ni Yu Hen, ngunit nakakatakot ang hitsura nito sa kagubatan na ito na napapaligiran ng hangin ng kamatayan. Hindi. Direktang sumagot si Zhao Fang. Tiyak na may mali kapag ito ay napaka-out of the norm tulad nito. Ang Forest of Death na ito ay malinaw na may malaking lihim, ngunit ito ay masyadong mapanganib dito. Nasa Zhao Fang na ang lahat ng cultivation resources na gusto niya, at maaari siyang umalis sa Ancient Dream Realm kahit kailan niya gusto. Hindi na niya kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay para tuklasin ang Forest of Death. Brother Zhao, huwag kang tumanggi ng mabilis. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang impormasyon, at pagkatapos ay maaari kang magpasya. Isang ngiti ang ipinakita ni Yu Hen, at ang paraan ng pagtingin niya kay Zhao Fang ay agad na nagbago. Nang magbukas ang Wild Ancient Secret Dimension 20,000 taon na ang nakalilipas, isang senior ng Golden Armed Race ang napilitang pumasok sa Forest of Death, at nakita niya ang sikreto dito. Dahan-daang sabi ni Yu Hen. Si Zhao Fang ay nakinig ng mabuti. Anuman ang anumang bagay, interesado pa rin siya sa lihim ng kagubatan. Ang senior na ito ay nagsanay sa kanyang paglilinang ng katawan sa isang napakataas na antas, at nagawa niyang maabot ang gitna ng Forest of Death. Sa huli, nalaman niyang may God-Silang Stone doon. Si Yu Hen ay nagbigay ng malaking diin sa mga huling salita. Ang God-Silang Stones ay tila isang kayamanan ng God-Silang Race, na nasa ika-14 na pwesto sa 10,000 ancient races. Kaya nitong ay seal ang lahat ng bagay sa mundo. Nagsalita yung babaeng nakapink. Malutong at malinaw ang boses niya. Natahimik si Zhao Fang. Narinig niya ang tungkol sa God-Silang Race, ngunit wala siyang alam tungkol sa God-Silang Stones. Kung totoo ito, ang gitna ng Forest of Death ay dapat maglaman ng isang uri ng makapangyarihang halimaw o kayamanan. 10,000 taon na ang nakararaan, isa pang senior ang naghanda at nalaman na ang isang malakas na divine weapon ay tinatakan ng God-Silang Stone. Dumating kaming tatlo sa pagkakataong ito para kunin ang divine weapon na ito. Sa wakas ay sinabi ni Yu Hen kay Zhao Fang ang kanilang pakay, at ang dalawang katabi niya ay nagpakita rin ng mga excited na tingin. Divine Weapon. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Anong uri ng divine weapon ang maaaring gawing lupain ng kamatayan ang lugar na ito, at bakit kailangan itong selyuhan ng isang God-Silang Stone? Ano ang grado ng divine weapon na ito? Ang panganib na kasangkot sa pagkuha ng divine weapon na ito ay hindi na kailangang ipaliwanag. Masisiguro kung makakarating si Brother Zhao sa gitna ng Forest of Death ng maayos. Sinabi ni Yu Hen matapos makita na tahimik pa rin si Zhao Fang. Brother Zhao, kapag nakuha na namin ang divine weapon na ito,
maaari naming hayaan kang gamitin ito ng isang beses para tapusin ang True God na iyon mula sa Skywater Yao Race sa labas ng Forest of Death. Kung bibisitahin ni Brother Zhao ang Golden Armed Race sa hinaharap, ituturing kang isang iginagalang na panauhin. Nangako si Yuhen ng higit pang mga benepisyo matapos makitang nag-aalangan pa rin si Zhao Fang. Pumunta muna tayo sa gitna ng Forest of Death. Biglang nagsalita si Zhao Fang. Dahil masisiguro ni Yuhen na ligtas na makakarating si Zhao Fang sa gitna ng Forest of Death, nagpa siya si Zhao Fang na tingnan man lang ang God Silang Stone at pagkatapos ay magdesisyon. Ang lahat ay nakabatay lamang sa sinabi ng Golden Armed Race, at si Zhao Fang ay hindi lubos na makapaniwala sa kanila. Kung may anumang panganib, agad niyang gagamitin ang Misty Spatial World at aalis. King of Gods, Kabanata 1186. God Silang Stone. Nang makitang sumang-ayon si Zhao Fang, ang Golden Armed Race Trio ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon. Ang nakaasol na Elder ay hindi isang body cultivator, kaya siya ay magiging inutil sa Forest of Death. Kaya, sinabihan siya ni Zhao Fang na maghintay sa hangganan. Tara na, sabi ni Zhao Fang. Ang trio ng Golden Armed Race ay gumugol ng maraming pagsisikap upang makarating dito. Binuo nila ang kanilang plano sa unang pagkikita nila ni Zhao Fang, ngunit hindi nila ito agad sinabi sa kanya dahil gusto nilang mapanatili ang magandang relasyon. Ito ang ilang divine power pills na inihanda ng Patriarch. Maaari nitong mapataas ang kapangyarihan ng isang tao sa ibang antas. Si Yuhen ay kumuha ng ilang mga table tasks mula sa isang bote at ibinigay ito kay Zhao Fang. Uminom si Zhao Fang ng mga table tasks ng may pag-aalinlangan. Sinabi ko na igagaransya ko ang kaligtasan ni Brother Zhao sa gitna ng Forest of Death. Uminom si Yuhen ng ilan pang mga table tasks at ibinigay ito sa dalawa pa mula sa Golden Armed Race. Agad na naramdaman ni Zhao Fang na ang pisikal na puwersa na nagmumula sa Golden Armed Race Trio ay nagiging mas malakas. Kinain ni Zhao Fang ang tableta at naramdaman ang isang mabangis na puwersa na dumaloy sa kanyang mga paa at katawan. Malamang na napakamahal ng tabletang ito. Ngumiti si Zhao Fang at sinabi, "Walang mali sa mga tabletang ito. Sa sandaling ito, maaari niyang talunin ang rank 2 True Gods at labanan ang rank 3 True Gods sa kanyang pisikal na lakas lamang." Ang Divine Power Pill ay hindi lamang nagpapataas ng kapangyarihan ni Zhao Fang sa maikling panahon. Malaking tulong din ito sa life force ni Zhao Fang, at ang kanyang Sacred Lightning Body ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng paglusob. Ito ay walang iba kumpara sa Divine Weapon sa Forest of Death. Medyo naiinip ang tono ni Yuhen. Teng. Teng. Ang grupo ng apat ay nagtungo sa gitna ng Forest of Death. Woo! Ang mga nakakatakot na alulong ay nagsimulang tumunog nang sila ay sumulong. Whoosh! Sa isang flash ng itim, isang nakakatakot na sinaunang lahi na nilalang ang lumitaw sa harap ng grupo. Bukod sa kanilang sariling lakas, ang mga sinaunang lahi sa Forest of Death ay mayroon ding hangin ng kamatayan. Marahil ito ang dahilan kung bakit sila nanatili sa Forest of Death magpakailanman. Gayunpaman, ang kanilang mga kamalayan ay hindi malinaw, at ang alam lamang nila ay tungkol sa pagpatay, kaya hindi masyadong mahirap para sa grupo na harapin ito. Pumunta ka. Si Yuhen ay umungal sa malalim na boses habang siya ay sumisigaw palabas. Ang Golden Armed Race ay itinuturing na isang lahing nagpapalakas ng katawan, at naghanda si Yuhen sa simula. Ang tatlo ay nilinang lahat ang kanilang mga katawan sa isang napakataas na antas. Sa kanila, ang matangkad na lalaki ang may pinakamalakas na katawan. Ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Golden Cone Sacred Lightning Body ni Zhao Fang. Patayin. Hindi nagtagal ay natapos ng apat ang halimaw na ito. Big Brother, may kalansay doon. Sigaw ng babae. Dumating ang trio ng Golden Armed Race sa tabi ng balangkas at kinuha ang mga gamit nito. Brother Zhao, huwag mo kaming pagtawanan. Ang mga kalansay dito ay pangunahing mula sa mga taong pumasok sa lugar na ito noong nakaraan at pinatay ng hangin ng kamatayan. Marami silang magagandang item sa kanila. Sinabi ni Yuhen kay Zhao Fang, at tumanggo siya. Ang mga lugar na naglalaman ng malaking panganib ay naglalaman din ng malaking kapalaran. Ang mga malalakas na eksperto ay tiyak na nakapasok sa lugar na ito noong nakaraan, at dahil hindi pa sila nakabalik,
nagbabala ito sa iba na huwag madaling pumasok sa Forest of Death. Pagkatapos ay tumingin si Zhao Feng at nakita ang maraming skeleton at interspatial na dimensyon sa daan. Gayunpaman, kung ihahambing sa kapalaran, mayroong higit na panganib. Halos bawat sandali ay makakatagpo sila ng mga sinaunang lahi. Habang papalapit sila sa gitna ng Forest of Death, ang dami ng mga halimaw na ito. Kung hindi dahil sa tulong ng Divine Power Pill, malamang hindi na matutuloy ang apat. Sa sandaling ito, napagtanto ni Zhao Feng ang isang bagay. Maraming body cultivator ang pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Mayroong rank 4 at maaaring maging rank 5 True God body cultivators. Karaniwang pagsasalita, ang isang eksperto sa pagpapalakas ng katawan na may mas mataas na cultivation ay magpapalaki ng pagkakataon na matagumpay na makuha ng Golden Armed Race ang Divine Weapon. Gayunpaman, ang kailangan ng Golden Armed Race Trio ay isang taong may malakas na pangangatawan ngunit mahina ang cultivation para silang tatlo ang makalamang. Sa kanilang mga mata, si Zhao Feng ay angkop sa pamantayan. Hindi siya ang kalaban nila sa loob ng Forest of Death o sa labas. Siyempre, ito lang ang naisip nila. Sa wakas ay nakapasok ang apat sa gitnang rehiyon sa tulong ng Divine Power Pills at ng kanilang pisikal na lakas. Brother Zhao, makapagpahinga ka na. Ngayong narating na natin ang lugar na ito, hindi nalilito ang mga sinaunang lahi. Si Yu Hen ay tumawa ng may pananabik. Ang Golden Armed Race Trio pagkatapos ay tumungo, at si Zhao Feng ay sumunod na malapit sa kanilang likuran. Habang papalapit sila sa gitna, mas madilim ang ambon ng kamatayan. Kung may gumamit ng ibang kapangyarihan dito, ang pagguho mula sa ambon ng kamatayan ay magiging mas mabilis na papatay sa kanila. Isang higanteng itim na bato ang lumitaw sa harap ng grupo. Hindi mabilang na malalim at kakaibang mga linya ang iginuhit sa paligid ng higanteng bato at nagradiated ng isang maringal na kapangyarihan na pumipigil sa langit at lupa. Naramdaman ni Zhao Feng na napakahirap gumamit ng anumang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan nang makalapit siya sa higanteng batong ito. Ito ang God Sealing Stone. Nagpakita si Zhao Feng ng nagulat na tingin. Ang God Sealing Stone ay isang kayamanan ng God Sealing Race, na nasa ika-14 na ranggo sa 10,000 Ancient Races, at kaya nitong supilan ang lahat ng kayamanan sa mundo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ibabaw ng God Sealing Stone ay naglalabas ng mabigat na hangin ng kamatayan, na para bang ito ay nabura. Anong uri ng Divine Weapon ang pinipigilan na maaari pang masira ang God Sealing Stone? Sa loob ng ilang dosenang millennia, ang Divine Weapon sa ilalim ay ganap na makakasira sa God Sealing Stone. Siyempre, ito rin ay maaaring dahil ang grado ng partikular na God Sealing Stone na ito ay hindi sapat na mataas. Ang God Sealing Race ay may mga eksperto sa iba't ibang antas, at iyon ay pareho sa God Sealing Stones. Brother Yu, paano mo pinaplano na kontrolin ang Divine Weapon sa ilalim ng God Sealing Stone na ito? Napakalakas nito. Tanong ni Zhao Feng na may tame time na ekspresyon. Ang nakakatakot na Divine Weapon na ito ay maaaring masira pa ang God Sealing Stone. Kapag naalis na ito, paano ito makokontrol ng Golden Armed Race? Brother Zhao, huwag kang mag-alala. Ang Divine Weapon sa ilalim ng God Sealing Stone ay dapat na abala sa pakikipaglaban sa God Sealing Stone at dapat ay napakahina ngayon. Hindi masyadong mahirap kontrolin ito pagkatapos natin itong ilabas. Nakangiting sabi ni Yu Hen. Ano ang kailangan nating gawin? Tanong ni Zhao Feng. Binitiwan ni Yu Hen ang kanyang kanang kamay, at iba't ibang sandata at mapagkukunan na naglalaman ng Intent of Death ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang halaga ng mga materyales at armas na ito ay hindi mas mababa kaysa sa ilan sa mga kayamanan na kinuha ni Zhao Feng mula sa Phoenix Nest. Tila maraming pinaghandaan ang angkan ni Yu Hen para sa Divine Weapon na ito sa Forest of Death. Ang Sealing Stone ay nakikipaglaban sa Divine Weapon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang parehong mga item ay nawalan ng maraming kapangyarihan. Ang mga materyales at armas na ito na naglalaman ng Death Intent ay makakapagbigay ng ilang kapangyarihan para sa Divine Weapon sa ibaba ng God Sealing Stone. Mababawasan din natin ang kapangyarihan ng God Sealing Stone mula sa labas. Sinabi ni Yu Hen kay Zhao Feng kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Hindi ba payag si Young Sir Zhao? Nakangiting tanong ng babaeng nakapink.
Payag man ako o hindi, hindi naman mahalaga, di ba? Hindi mo pa rin ako papayagang umalis. At saka, gusto kong gamitin ang kapangyarihan ng divine weapon na ito para maalis ang Skywater Yao race. Nakangiting sabi ni Zhao Fang. Gusto rin ni Zhao Fang ang divine weapon na ito. At saka, may mga hidden card siya, kaya hindi siya natakot sa Golden Armed Race Trio. Napakabuti kung magagamit niya ang tatlong ito para makuha ang divine weapon sa ibaba ng Godzilla Stone para sa kanyang sarili. Kung gayon, magsimula tayo. Agad na nagsimulang kumilos si Yuhen. Ikinalat niya ang mga bagay na naglalaman ng layunin ng kamatayan sa paligid ng Godzilla Stone. Gaya ng inaasahan, isang hindi nakikitang pagdagsa ng kapangyarihan ang nagsimulang magwasak sa Godzilla Stone. Sumama ka sa akin. Sinundan ni Zhao Fang ang Golden Armed Race Trio sa tuktok ng Godzilla Stone. Naglabas si Yuhen ng puting Jade Slip na may maraming malalim na linya, at nagbigay ito ng Mystic Aura. Dinaikit ni Yuhen ang Jade Slip na ito sa Godzilla Stone. Ito ay isang Jade Slip na ginawa ng aking ninuno. Maaari nating salakayin ang Jade Slip na ito, at madaragdagan ang ating kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Yuhen kay Zhao Fang. Ang mga kakayahan na taglay ng mga makapangyarihang True Gods ay hindi nasusukat. Si Zhao Fang ay hindi nang ahas na maliitin ang alinman sa kanila. Nakakita siya ng mga mahiwagang pamamaraan mula sa mga eksperto ng gulong zone sa Wild Ancient Secret Dimension, at ang Skyfeather Island ay isang sulok lamang sa gilid ng Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi sapat ang karanasan ni Zhao Fang. Bam! Sinalakay ng quartet ang puting Jade Slip na ito ng magkasama. Isang malakas na surge of power ang nagmula sa Jade Slip at umaksyon patungo sa Godzilla Stone. Weng! Unti-unti ng death intent sa paligid ng Godzilla Stone ay nagsimula ng mas mabilis itong mabura. Sa pinagsamang puwersa, nagsimulang hamina ang kapangyarihan ng Godzilla Stone. Tumigil ka. Hayaan ang divine weapon na makalusot sa pagsugpo sa Godzilla Stone ng mag-isa ngayon. Binawi ni Yuhen ang Jade Slip. Boom! 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 Tumunog ang mga pagsabog mula sa ilalim ng Godzilla Stone. Lumitaw ang isang puwang sa Godzilla Stone, at nagsimulang lumitaw ang mga surge ng ambon ng kamatayan. Ang divine weapon ay malapit nang lumabas. Gumalaw ang mga mata ni Zhao Fang. Brother Zhao, oras na para maglaro ka. Si Yuhen sa gilid ay biglang nagsalita habang ipinakita niya ang isang tuso at malupit na ngiti. Shua! Isang silver jade slip na nagradiated ng kakaibang special intent na lumitaw sa kanyang kamay. Kasabay nita, sinalakay ng babae at matangkad na lalaki si Zhao Fang. Sa ilalim ng sitwasyon na walang sino man ang maaaring gumamit ng anumang iba pang kapangyarihan sa loob ng Forest of Death, si Zhao Fang ay hindi ang katapat para sa Golden Armed Race Trio. Higit pa rito, ginamit ng tatlong taong ito ang kanilang mga divine weapon upang sugpuin si Zhao Fang at binaliwala ang pagguho mula sa hangin ng kamatayan. Brother Zhao, ibigay mo ang iyong buhay sa amin. Malupit na ngumiti si Yuhen at nagsalita habang pinangunahan niya ang pag-atake. Whoosh! Sa sandaling ito, iwinagayway ni Zhao Fang ang kanyang kanang kamay, at lumitaw ang isang lalaking nababalutan ng itim na kaliskis. Parehong ginamit ni Zhao Fang at ng Black Destruction Serpent Dragon ang kanilang divine power nang walang pakialam sa hangin ng kamatayan at nakipagsagupaan laban sa Golden Armed Race. Ang trio ng Golden Armed Race ay may malungkot na ekspresyon nang makita nila si Zhao Fang na may mas maraming nakatagong card. Sa sandaling mag-away sila, naramdaman nila na ang lalaking ito na nakaitim na kaliskis ay hindi lang malakas ang pisikal na kapangyarihan, ang kanyang bloodline ay nakakatakot din. Ang aking Jade Slip. Biglang napasigaw si Yuhen nang mawala ang Jade Slip na inilabas niya. Meow meow. Sa sandaling ito, isang itim na alon ang lumitaw sa likod ni Yuhen at ang kanyang dibdib ay kritikal na nasugatan. Boom! Kasabay nito, si Zhao Fang at ang Black Destruction Serpent Dragon ay sumugod at sumuntok ng malakas kay Yuhen, na nagpalipad sa kanya. Isang madilim na pilak na ilaw ang kumislap habang ang Silver Jade Slip ay inilagay kay Yuhen. Huwag! Isang sigaw ang tumunog habang ang isang special na kapangyarihan ay bumalot sa katawan ni Yuhen at ipinadala siya sa gap patungo sa dimensyon na tinatakan ng Godzilla Stone. Hahaha!
Ang kapangyarihan ng divine power na ito ay napakahina pagkatapos makipaglaban sa Godzillang Stone pagkaraan ng napakatagal na panahon. Nais ng Golden Armed Race na isakripisyo ang iyong buhay upang mabawi ang ilan sa kapangyarihan nito. Ang nakakatakot na mukha ng Black Destruction Serpent Dragon ay ngumiti ng masama habang ibinunyag nito kung ano ang iniisip ng trio ng Golden Armed Race. Sa kanilang mga mata, si Zhao Feng ay nawalan na ng halaga ngayon, kaya mas mabuting gamitin ang kanyang buhay para tumulong na mabawi ang ilan sa kapangyarihan ng Divine Weapon. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Zhao Feng at tumingin sa Godzillang Stone habang naghagis ito ng ilang lumang bronze coins sa hangin.